Si Drake Santillan, ang kinatatakutang Lucifer ng Underworld at hari ng Lucifer Playhouse, ay tuluyan ng tumalikod sa madilim at madugong buhay gangster. Ang tanging hangad niya ngayon ay maging isang tapat na asawa kay Althea at isang mabuting ama sa kanilang kakasilang na triplets, sina Xander, Dax at Hunter. Ngunit ang kapayapaang pilit niyang itinayo ay mabilis na mayayanig nang magbalik ang kanyang mortal na kaaway na si Vito Cruz, ang malupit na pinuno ng Black Lotus Syndicate. Sa isang iglap, ang kanyang tahimik na mansyon ay naging pugad ng putukan at madugong labanan. Nang malagay sa matinding panganib ang kanyang asawa at mga anak, mapipilitan si Drake na makipagtulungan sa kanyang dating kaaway na si Jaden upang iligtas ang pamilyang binuo niya mula sa abo. Gaano kalayo ang kayang ipaglaban ng isang nagbagong buhay na ama? Hahayaan ba niyang lamunin siyang muli ng kanyang madilim na kahapon upang maging tagapagligtas o tuluyan siyang madudurog ng kanyang sariling nakaraan? Isang kwento ng sakripisyo, pag-ibig at brutal na paghihiganti. Handa ka na bang muling harapin ang bagsik ni Lucifer? Maligayang pagdating sa madilim, mapanganib, ngunit puno ng pag-ibig na mundo ni na Drake at Althea. Ang kwentong ito ay umiikot sa sakripisyo ng isang ama na tinalikuran ng kanyang madugong nakaraan bilang pinuno ng underworld upang protektahan ang kanyang asawa at ang kanilang triplets mula sa mga nagbabadyang anino ng kanyang kahapon. Sino nga ba ang mag-aakalang ang dating pinakamabangis, pinakamaligalig at pinakakinatatakutang gangster leader ng buong lungsod ay matatagpuan isang madaling araw na puyat, may nakasampay na lampin sa kanyang mamahaling leather jacket at dahan-dahang tinutuyuan ang isang higanting crib. Ilang taon matapos ang unos sa muntik ng sumira sa kanilang mga buhay, tuluyan ng nagbago ang mundo ni na Drake Santillan at Althea Montez. Ang gabi na dating nakalaan para sa mga transaksyon na madidilim na eskinita at sa pamamahala na mausok ng Lucifer Playhouse Club ay napalitan na ngayon na mas mapayapa, ngunit mas nakakapagod na tungkulin. Biniyayaan ang mag-asawa ng hindi lamang isa, kundi tatlong supling. Triplets, tatlong malulusog na lalaki na tila ba pinagbiyak na bunga ng kanilang ama, sina Xander, Dax at Hunter. Drake, ako naman, matulog ka na muna roon sa kama. Mahinang bulong ni Althea habang dahan-dahang lumalapit sa crib. Nakasuot siya na maluwag na pajama. May bakas ng puyat sa kanyang magagandang mga mata, ngunit puno ng lambing ang kanyang mukha. Hinarap siya ni Drake. Kahit pa may bahagyang itim sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa magdamagang pag-iyak ng mga bata, ang taglay nitong kagwapuhan at pambihirang karisma ay tila hindi nababawasan. Bagkus ay mas lalo pa itong nadadagdagan ng apil ng pagiging isang ama. Ang kanyang mga metal na hikaw sa tenga, kilay at labi ay marahang kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng nursery room. Hindi na asawa ko. Mababa at paos na bulong ni Drake habang ang kanyang kamay na puno ng tattoo ay maingat na nakahawak sa maliit na botelya ng gatas. Mas gusto kong panoorin silang matulog ng mahimbing. Hindi ako mapapagod na titigan sila. Dahan-dahang iniyakap ni Drake ang kanyang bakanteng braso sa baywang ni Althea. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Sila ang patunay na kahit ang isang demonyong tulad ko ay karapat-dapat din palang bigyan ng langit ng mga anghel. Hindi ka demonyo, Drake. Nakangiting pagkatama ni Althea bago hinalikan ng pisngi ng asawa. Ikaw ang pinakamabuting ama para sa kanila. Habang tahimik at punong-puno ng pagmamahal ang loob ng mansyon ng mga Santillan, sa labas naman ng kanilang pribado at mahigpit na binabantayang subdivision, ay may iba namang nagaganap. Sa gilid ng madilim na kalsada, nakatigil ang isang lumang itim na van na patay ang mga ilaw. Sa loob nito, isang lalaki ang may hawak na binocular. Nakatitig ng matagal na maliwanag na bentana ng nursery room sa ikalawang palapag ng mansyon. Dahan-dahang ibinaba ng lalaki ang binocular. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, gumuhit ang isang nakatatakot na ngiti sa kanyang mukha. Isang bagong anino mula sa nakaraan ng dahan-dahang gumagapang upang bawiin ang kapayapaang akala ng mag-asawa ay kanila ng pag-aari habang buhay. Habang abala ang pamilya Santillan,
sa pag-aalaga sa lumalaking triplets. Isang malamig na simoy ng panganib ang dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng lupa ng lungsod. Ang balita tungkol sa kapayapaang tinatamasa ni Drake Santelian ay hindi naging lihim sa mga natitirang galamay ng kanyang mga nakaraang kaaway. Sa isang abandonadong bodega malapit sa lumang daungan, isang lugar na malayo sa maringyang ilaw ng Lucifer Playhouse, nagpapulong ang isang bagong tatag, ngunit kilabot na grupo, ang Black Lotus Syndicate. Sa dulo ng isang mahabang lamesang gawa sa bakal, nakaupo ang isang lalaking may malalim na hiwa sa kanyang pisngi, humihit-hit na mamahaling tabako. Siya si Vito Cruz. Si Vito ay hindi basta-basta estranghero sa buhay ni Drake. Siya ang dating kanang kamay at utak sa likod ng mga iligal na negosyo ng pamilya ni Jared. Ang lalaking muntik nang makasal kay Althea noon matapos mabilanggo ni Jared at bumagsak ang kanilang pamilya dahil sa mga ibinunyag ni Jaden at sa puwersa ni Drake, tumakas si Vito patungong ibang bansa. Doon ay nagpalakas siya ng puwersa, nag-ipon ng sandata at nagpalago ng impluensya. Ngayong sapat na ang kanyang kapangyarihan, nagbalik siya sa Pilipinas na may iisang layunin, ang dumanak ang dugo ng pamilya Santelian at bawiin ang buong teritoryo ng lungsod. Sir Vito, nandito na po ang mga pinakabagong larawan ng mansyon ni Santelian. Ulat ng isa sa kanyang mga tauhan habang inilalapag ang isang envelope sa lamesa. Dahan-dahang ibinaba ni Vito ang kanyang tabako at binuksan ang envelope. Tumambad sa kanya mga kuha kay Althea na masayang naglalakad sa hardin at ang mga malalapit na kuha sa triplets ni Xander, Dax at Hunter habang buhat-buhat ng kanilang mga yaya. Isang nakatatakot na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Vito. Tignan mo nga naman ang tadhana, ang dating walang awang gangster leader. Ngayon ay isa namang maamong tupa na nagpapakain ng mga sanggol. May pait na uyam sa boses ni Vito. Akala ba niya ay ganoon lang kadaling kalimutan ang atraso niya sa amin? Winasak niya ang pamilya ng dati kong amo. Ngayong gabi, sisimulan natin ang dahan-dahang pagbawi. Ano pong utos niyo, boss? Sasalakayin na ba natin ang mansyon? Tanong ng kanyang tauhan, hawak ang nakasukbit na armas sa kanyang baywang. Huwag nating madaliin ang kanyang kamatayan. Seryosong sagot ni Vito. Dahan-dahang ipinapatong ang nagbabagang dulo ng tabako sa larawan ng mukha ni Drake. Mas masarap panoorin ng isang ama na nakikita nagdurusa ang kanyang asawa at mga anak bago ko siya tuluyang lagutan ng hininga. Sisimulan natin sa kanyang pinakamamahal na bar, ang Lucifer Playhouse. Doon natin siya bibigyan ng unang babala. Ang musika sa loob ng Lucifer Playhouse ay dambuhala at nag-uumapaw sa enerhiya. Ang mga makukulay na strobe lights ay sumasayaw sa usok at sa mga taong sumasabay sa mabigat na beat ng bass. Ngunit sa ikalawang palapag, sa loob ng kanyang opisina na may makapal na glass window na nakadungaw sa buong club, iba ang mundong ginagalawan ni Drake Santelian. Nakasandal si Drake sa kanyang swivel chair. Suot ang kanyang signature black leather jacket sa ibabaw ng simpleng gray cotton shirt. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang kilalang lip ring habang seryosong binabasa ang mga ulat ng kanyang mga legal na negosyo. Simula nang isilang ang mga triplets, ginawa niyang malinis ang lahat ng kanyang operasyon. Ayaw niyang lumaki ang kanyang mga anak na may bahid ng madilim na nakaraan, ang perang nagpapakain sa kanila. Ngunit ang katahimikan ng kanyang gabi ay biglang nabasag ng isang marahas at sunod-sunod na tunog ng basag na salamin mula sa ibaba. Kasunod ng mga tilian ng mga customer. Clang, crash. Mabilis na tumayo si Drake. Sa isang sulyap sa glass window, nakita niya ang kaguluhan sa VIP section sa ibaba. 5 lalaki na nakasuot ng may itim na jacket na marahas na nagbabasag ng mga bote na mamahaling alak at itinutulak ang mga bouncer na sumusubok na pumigil sa kanila. Ang mas kapansin-pansin, lahat sila ay may tatak ng isang itim na lotus sa gilid ng kanilang mga leeg. Mabilis na lumabas si Drake ng opisina at dahan-dahang bumaba sa malaking hagdanan ng club. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng bagsik. Ang kanyang tikas at tindig ay sapat na para dahan-dahang tumahimik ang paligid at mag-atrasan ang mga natatakot na customer. Sino ang nagpadala sa inyo sa teritoryo ko? Malamig na tanong ni Drake. Ang kanyang boses ay mababang ngunit umaalingaw-ngaw sa buong club. Habang dahan-dahang humihinto sa huling baitang ng hagdan, ang kanyang mga hikaw sa kilay at tenga ay kumislap sa ilalim ng pulang ilaw. Ang pinuno ng mga nanggugulo
ay ngumisi ng nakaloloko, saka mabilis na bumunot ng isang matalim na balisong. Isang mainit na pagbati mula kay Vito Cruz. Sandali yan, sabi niya. Masyado ka na raw nagpapakasaya sa pagiging tatay. Hindi na naghintay si Drake ng susunod na sasabihin ito. Sa isang mabilis at kalkuladong pagkilos, sumugod siya. Iniwasan niya ang saksak ng lalaki. Hinawakan ang braso nito at marahas sa binalian ng siko bago ito malakas na isinalya sa counter ng bar. Brag! Nagsimula ang bakbakan. Sumugod ang apat na iba pa. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalapit kay Drake, mabilis na pinalibutan ng mga bouncer at tapat na tauhan ni Drake ang mga ito. Sa loob lamang ng ilang minuto, dugo ang nakahandusay sa sahig ang limang nagkakagulo. Lumapit si Drake sa pinuno ng mga ito na ngayon ay namimilipit sa sakit habang hawak ang nabaling siko. Tinapakan ni Drake ang dibdib nito gamit ang kanyang combat boots, dahan-dahang yumuko at tinitigan nito gamit ang kanyang nalilisik na mga mata. Sabihin mo kay Vito, kung gusto niyang mamatay, huwag siyang dumaan sa mga tauhan ko. Pulong ni Drake na may nakapanginginig na talim. Ang lalaki, habang umuubo ng dugo, ay ngumiti ng nakapaninindig palahibo. Hindi lang ang club na ito ang kukunin namin sa iyo, Santillan. Isunod mo na ring ihanda ang mga kabaong ng pamilya mo sa mansyon. Napatigil si Drake. Ang malamig na kabay mabilis na gumapang sa kanyang likod at ang kanyang puso ay napuno ng matinding takot para kay Althea at sa kanyang mga anak. Althea, dalhin mo ang mga bata sa secret room. Ngayon na, huwag kayong lalabas doon kahit anong mangyari. Iyan na naging nagmamadaling sigaw ni Drake sa telepono habang pinatatakbo niya ang kanyang itim na sports car sa maximum speed nito. Nilalagpasan ng bawat sasakyan sa kahabaan ng highway pabalik ng mansyon. Ang kanyang hawak sa manibela ay halos magpaputi sa kanyang mga kuko habang ang kanyang puso ay walang patida marahas sa pagkabog sa kaba. Sa loob ng mansyon ng mga Santillan, bago pa man tuloy ang maibaba ni Althea ang telepono, narinig na niya ang sunod-sunod at nakabibinging putok ng baril mula sa labas ng kanilang malaking gate. Sinusubukan ng mga tapat na tauhan ni Drake na harangan ng mga armadong tauhan ng Black Lotus Syndicate na bigla ang sumugod. Nanginginig ang buong katawan ni Althea, ngunit pinilit niyang magpakatatag. Wala siyang oras para panghinaan ng loob. Yaya Susan, Yaya Belen, dalhin niyo si Xander at Dax, sundan niyo ako. Sigaw ni Althea habang mabilis niyang karga si Hunter na nagsisimula ng umiyak dahil sa ingay sa labas. Mabilis na binuhat ng dalawang yaya ang natitirang dalawang sanggol. Sa kabila ng takot na nababasa sa kanilang mga muka, alam nilang kailangan nilang sumunod kay Althea. Pababa sila ng hagdan patungo sa aklatan ng mansyon, kung saan nakatago ang pinto ng isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Isang bunker na personal na ipinagawa ni Drake para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Mama, umiiyak na si Xander habang mahigpit na nakakapit sa kanyang yaya. Ramdam ang matinding takot at tensyon sa paligid. Shh! Tahan na, aking mga anak. Narito na si Mama. Walang mangyayaring masama, pangako. Pulong ni Althea habang nanginginig na binubuksan ang mekanismo ng lihim na pinto sa likod ng malaking estante ng mga libro. Bago pa man sila tuluyang makapasok sa madilim na pasilyo pababa, isang malakas sa pagsabog ang yumanik sa buong bahay. Ang malaking pinto ng kanilang sala ay tuluyan na nasalanta at nawasak. May mga nakapasok na sa loob ng bahay. Nanginginig na isinara ni Althea ang pinto ng secret room mula sa loob. Nilaman sila ng salyadong katahimikan habang kanyang mga luha ay tuluyan na pumatak sa pisngi ng kanyang kargang anak. Sa loob ng madilim, salyado at malamig na silid sa ilalim ng lupa, yakap-yakap ni Althea ang nanginginig na si Hunter habang ang dalawang yaya naman ay pilit na pinatatahimik sina Xander at Dax. Halos pigil ang kanilang paghinga. Ang tanging naririnig na lamang nila ay ang sarili nilang tibok ng puso at ang may hinang ungol ng mga sanggol. Ngunit sa itaas, kahit gaano kakapal ang semento ng bunker, naririnig pa rin ang mga muffled na tunog ng marahas na basagan, mga sigaw ng mga lalaki at ang sunod-sunod na putok ng baril. Bang-bang! Hanapin niyo ang mga babae at ang mga anak ni Santillan. Isang magaslaw at galit na boses ang lalaki ang umalingaw-ngaw mula sa itaas, sapat para manginig sa takot sa Althea. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at taimtim na nanalangin. Pagkalipas ng ilang minuto na tila ba walang katapusan, biglang tumahimik ang buong paligid. Ang nakabibinging putukan ay napalitan ng isang nakapapanibagong katahimikan. Kasunod nito,
Narinig ni Althea mabibigat ngunit kalkuladong yabag ng sapatos na pababa sa hagdanan ng aklatan. Papalapit ito sa pinto ng kanilang pinagtataguan. Clock. Napaatras sa Althea. Hawak ang kanyang tip-tip. Dahan-dahang gumalaw ang mekanismo ng lihim na pinto mula sa labas. Napaawang ang labi ni Althea. Handa nang sumigaw o lumaban para sa kanyang mga anak. Inasahan niyang ang kanyang asawang si Drake na dugo ang may dalang baril ang papasok para iligtas sila. Ngunit nang tuluyang bumukas ang mabigat na pinto, hindi si Drake ang tumambad sa kanya. Althea, mahina ngunit pamilyar na boses ang bumitaw sa dilim. Jaden, bulong ni Althea, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakatayo sa bukana ng pinto si Jaden, mas maikli ang gupit ng kanyang buhok ngayon. Mas seryoso ang kanyang mga mata at may hawak siyang baril na may silencer. May bahagyang gasgas ang kanyang pisngi, ngunit wala na ang dating galit, selos o obsession na huling nakita ni Althea sa kanya bago ito mabilanggo. Ang tanging naroon na lamang ay ang matinding pagnanais na protektahan siya. Kagagaling lamang ni Jaden sa kanyang maagang paglaya dahil sa magandang asal sa loob ng correctional facility at sa pagiging asat ng mga otoridad laban sa ilang ilegal na operasyon. Na mabalitaan niya ang pagbabalik ni Vito Cruz upang maghiganti, alam niyang sa Althea ang unang tatargetin ito. Hindi siya nag-atubiling sumugot. Ligtas na kayo. Naubos ko na ang mga nakapasok sa sala. Hingal na saad ni Jaden habang ibinababa ang kanyang baril upang hindi matakot ang mga bata. Narito na rin si Drake sa labas. Nakikipagpalitan pa ng putok sa mga natitirang tauhan ng Black Lotus sa may gate. Kailangan nating ilikas sa mga bata ngayon din habang abala pa ang labas. Nakahinga na maluwag sa Althea. Bagaman mabilis na tumayo para buhatin ng mga bata, sa gitna ng bagong unos na ito, isang dating kaaway ang dumating para maging kanilang tagapagligtas. Ang gabi ay tila walang katapusan, habang mabilis na binabaybay na dalawang sasakyan na madilim at paliko-likong daan patungo sa Laguna. Sa unahan ay ang itim ni sports car ni Drake, habang nakabuntot naman ang SUV ni Jaden, kung saan ligtas na nakasakay sa Althea, ang triplets ang at kanilang mga yaya. Nakarating sila sa isang liblib na safe house na pagmamay-ari ng pamilya ni Drake noong kanyang kabataan. Isang modernong cabin na napaliligiran ng matataas na puno at walang malapit na kapitbahay. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, pansamantalang nakahinga na maluwag si Althea matapos mailagay sa loob ng mga silid ng tatlong bata na sa wakas ay nakatulog na dahil sa pagod at takot. Sa labas ng veranda, sumalubong ang malamig na hangin ng gabi. Nakatayo si Drake, nakasandal sa railings, habang nakatanaw sa madilim, nakagubatan. Nakasampay pa rin ang kanyang leather jacket sa kanyang malalapad na balikat, ngunit may bakas ng tuyong dugo ang manggas nito mula sa nagdaang bakbakan. Ang kanyang isang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang metal na lip ring, isang pamilyar na bisyo niyang tuwing siya ay malalim na nag-iisip at nagpipigil ng galit. Narinig niya ang pagbuka ng pinto sa kanyang likuran. Lumabas si Jaden, may hawak ng 2 bote ng serbesa. Inabot niya ang isa kay Drake, na tinanggap naman ng huli ng walang imik. Salamat. Mababa at baritonong saad ni Drake. Ang kanyang mga hikaw sa tenga at kilay ay bahagyang kumislap sa ilalim ng liwanag na nag-iisang bombilya sa labas. Salamat sa pagliligtas sa pamilya ko, Jaden. Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung aabutan ko pa silang buhay. Tumingin sa kanya si Jaden. Seryoso ngunit kalmado ang mga mata. Humigop muna ito sa kanyang bote bago sumagot. Ginawa ko yon dahil mahalaga sa akin si Althea at ang mga bata, Drake, at dahil utang ko sa iyo ang buhay ko noong pinili mong huwag ituloy ang pinakamabigat na kaso laban sa akin. Tinapik ni Jaden ang balikat ng dating kaaway. Pero huwag ka muna magpasalamat ng tuluyan. Ang Black Lotus Syndicate ay hindi tulad ng mga maliliit na gang na nakasagupan natin noon. Si Vito Cruz ay walang sinasantong batas sa pamilya. Mas malaki ang puwersa niya ngayon at hindi siya hihinto hanggat hindi kanya nakikitang bagsak. Humarap si Drake sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga seryosong tingin. Ang dalawang lalaking dating nag-away dahil sa pag-ibig at paghihiganti ay pinag-isa na ngayon na nag-iisang layunin, ang protektahan ng kanyang pamilya, buo, mula sa abo ng kanilang nakaraan. Kung ganoon, malamig at may determinasyong saad ni Drake. Tapusan natin ito na magkasama. Sa loob ng safe house sa Laguna, pilit na pinatatakbo ni Drake at Althea ang bawat araw na tila ba normal na lahat para sa mga bata. Sa kabila na nagbabadi ang pangarib sa labas, ayaw nilang maramdaman ni Xander, Dax at Hunter ang bigat at takot na kasalukuyan nilang dinadala. Isang hapon,
habang sumisikat ang banayad na araw sa pagitan ng mga puno. Dahan-dahang gumagapang si Dax patungo sa kinaroroonan ng kanyang ama. May hawak itong maliit na laruang kotse habang binibigas ang kanyang paboritong salita. Dada? Dada. Masayang tili ng bata. Isang malambot at pamilyar ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Drake. Dahan-dahan niyang binuhat si Dax gamit ang kanyang mga braso na puno ng tattoo. Inilagay ito sa kanyang kandungan at hinalikan sa pisngi. Ang kanyang mga hikaw sa labi at tenga ay marahang nasaling ng maliliit na daliri ng kanyang anak, dahilan para mapatawa na mahina ang dating gangster leader. Oo anak, narito ang dada, bulong ni Drake. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay ang matinding takot. Natatakot siya na baka isang araw ay hindi na niya mayakap ang kanyang mga anak. Mula sa kusina, lumapit sa Althea, bit-bit ang gatas para sa mga bata. Pinagbastan niya ang asawa at ang kanilang mga anak. Kitang-kita niya ang pagod at ang patuloy na pag-aalala sa mga mata ni Drake kahit pilit nitong itinatago. Naupo si Althea sa tabi ni Drake at hinawakan ang kanyang bakanteng kamay. Drake, magiging maayos din ang lahat. Sama-sama natin malalagpasan ito tulad ng dati. Habang nagpapakita ng katatagan ng mag-asawa sa loob, sa labas naman ay abala sina Jaden at ang mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Drake sa pag-aayos sa mga armas at pag-aaral sa mga posibleng galaw ng Black Lotus Syndicate. Nagtatag ng matinding perimeter defense si Jaden sa paligid ng safe house. Kailangan natin maging handa, seryosong sabi ni Jaden habang nililinis ang kanyang baril. Hindi natin alam kung kailan makikita ni Vito ang lugar na ito, kaya dapat bago pa man sila makalapit, may plano na tayo. Hindi maaari manatili na lamang sa pagtatago sina Drake at Jaden. Habang tumatagal ang kanilang pananatili sa safe house, mas lalong lumalaki ang pagkakataon na matuntun sila ng mga mata ni Vito Cruz upang tuluyang matapos ang banta at papilitan ang pinuno ng Black Lotus na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nagpa siya si Drake na gamitin ng kanilang sarili bilang pain. Masyado mapanganib ang plano mo, Drake. Seryosong babala ni Jaden habang nakatayo sila sa labas ng safe house. Kung papasok ka sa teritoryo mo nang walang sapat na backup, para ka naling nagpakain sa leyon. Suot ang kanyang paboritong leather jacket at ang kanyang mga metal na hikaw na sumasalamin sa malamig na sikat ng araw. Matigas na umiling si Drake. Ito lang ang tanging paraan, Jaden. Hanggat nakatago si Vito, walang kaligtasan ng pamilya ko. Kailangan kong ipakita sa kanya na mahina ako, na nag-iisa ako, at madali ako makuha. Ipinagkatiwala ni Drake ang kaligtasan ni Althea at na mga triplets kay Jaden bago siya lumuwas pabalik na Maynila. Nang sumunod na gabi, sadyang nagpakita si Drake sa Lucifer Playhouse. Umupo siya sa VIP lounge, tahimik na umiinom ng alak habang hinahayaan ang kanyang sarili na makita ng sino man nagmamasid para sa Black Lotus. Hindi nga siya nagkamali. Pagkalipas ng ilang oras, isang hindi kilalang lalaki ang lumapit sa kanyang lamesa. Mabilis na nag-iwan ng isang lukot na papel bago mabilis na nawala sa gitna na nagsasayaw ang karamihan. Dahan-dahan binuksan ni Drake ang papel. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng club, pinasa niya ang sulat na may pamilya na pangalan sa dulo. Kung gusto mo makita ang huling araw ng iyong mga anak, huwag kang sisipot sa lumang pier sa darating na gabi ng alas 11. Pero kung gusto mo silang mabuhay, magkita tayo na mag-isa. Walang kasamang pulis, walang kasamang bouncer. Mag-usap tayo tulad ng mga totoong lalaki. Santillan, Vito Cruz. Nababasa ito ni Drake. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang kanyang hawak sa baso ng alak ay humigpit hanggang sa bahagyang manginig ang kanyang mga ugat sa braso. Nagsisimula na ang laro, Vito. Bulong ni Drake sa kanyang sarili. Agad niyang tinawagan si Jaden gamit ang isang secure na linya upang ihanda ang kanilang counter plan. Habang tinatahak ni Drake ang madilim na daan patungo sa lumang pier na Maynila, isang hindi inaasahang traidor ang dahan-dahan naglalagay ng mitya sa buhay ng kanyang pamilya sa Laguna. Si Marco, isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Drake na nakatalaga sa labas ng safe house, ay lihim palang nakikipag-ugnayan sa Black Lotus Syndicate. Sa halagang 5 bilyong piso na ipinangako ni Vito Cruz, isang perang sapat na para sa kanyang pangarap na makaalis ng bansa, itinapon niya ang kanyang katapatan. Nakaalis na si Santillan, kasama lang ng babae ang 3 sanggol, 2 yaya at si Jaden. Pulong ni Marco sa kanyang satellite phone habang nagkukunwari nagpapatrolya sa gilid ng madilim na kagubatan. Pagaling, papasok na ang aking mga tauhan. Siguraduhin mong hindi sila makakatunog. Sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. Pagkababa ng telepono, dahan-dahang binunot ni Marco ang kanyang baril. Lumapit siya sa isang tapat na bantay
na nakatayo malapit sa generator ng cabin. Bago pa man ito makalingon, isang tahimik na putok mula sa kanyang silencer ang nagpabagsak dito na walang kahirap-hirap. Sa loob ng safe house, kasalukuyang pinatutulog ni Althea si Hunter sa kanyang mga bisig. Nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng cabin, nilamon sila ng madilim at nakabibinging katahimikan. Althea, sa ilalim ng banyo ngayon na. Isang malakas na sigaw mula kay Jaden ay yumanig sa buong bahay. Kasunod ng sunod-sunod na putok ng mga automatikong baril. Mula sa labas ng bakod, ang mga bintanang salamin ng cabin ay nagsimulang magsalpukan at mabasag sa pino-pinong piraso. Yaya, ang mga bata. Nanginginig na utos ni Althea habang mabilis na kinakarga si Hunter, habang si Jaden naman ay mabilis na pumwesto sa may pintuan. Handang salubungin ng mga armadong tauhan ng Black Lotus na unti-unti nang nakapapasok sa loob ng bakuran. Nanginginig ang buong katawan ni Althea habang nakakulong sila sa loob ng maliit na banyo ng safe house. Yakap-yakap niya si Hunter habang ang dalawang yaya naman ay nakasalampak sa sahig. Yakap si Xander at Dax. Naririnig niya sa labas ang sunod-sunod na putok ng baril at ang mabibigat na yabag ng mga combat boots na pumapasok sa sala ng cabin. Nasaan ang mga bata? Sigaw ng isang magaslaw na boses na lalaki mula sa labas. Wala rito. Hanapin niyo sa mga kwarto. Sagot ng isa pa. Alam ni Althea na ilang sandali na lang ay matatagpuan na sila. Dahan-dahan niyang inihiga si Hunter sa tabi ng kanyang mga kapatid sa pinakaligtas na sulok ng banyo. Sa likod ng makapal na bathtub, lumingon siya sa mga yaya na umiiyak sa takot. Bantayan niyo sila. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may pampihirang determinasyon. Hinarap niya ang pintuan ng banyo. Sa kanya nanginginig na kanang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ng isang maliit na .38 caliber revolver. Ang baril na ipinagkatiwala sa kanya ni Drake bago ito umalis patungong Maynila. Sinabi sa kanya ni Drake na gamitin lang ito kapag wala na siyang ibang pagpipilian. At ngayon, wala na nga. Isang malakas na sipa ang nagpabukas sa pinto ng silid kung saan nakakonekta ang banyo. Kasunod nito ang marahas na hakbang patungo sa kanilang direksyon. May tao rito, nakalakang banyo. Sigaw ng isang lalaki. Isang malakas na sipa ang tumama sa pinto ng banyo, dahilan upang mayanig ang kahoy nito. Sa pangalawang sipa, tuluyang nasira ang trangka at bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya isang armadong lalaki, tabay tatak ng Black Lotus sa kanyang braso. Bago pa man ito tuluyang maitaas ang kanyang hawak na rifle, ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata at kinalabit ang gatilyo nang walang pag-aalinlangan. Bang! Isang malakas na putok ang umalingaw sa loob ng maliit na banyo. Tinamaan ng lalaki sa kanyang balikat. Napaatras ito. Napasigaw sa sakit at nabitawan ang kanyang armas habang bumabagsak sa sahig ng silid. Ngunit bago pa man makahinga na maluwag si Althea, isa pang mas malaking lalaki ang mabilis na sumulpot mula sa likod ng sugatang kasamahan nito. Bago pa man muling maitutok na Althea ang baril, mabilis na hinawakan ng lalaki ang kanyang pulso at marahas itong ipinaluwal sa sahig ng silid tulugan upang agawin ang armas. Bitawan mo ako. Wag ang mga anak ko. Sigaw ni Althea. Pilit na nanlalaban, kinakamot at kinakagat ang braso ng lalaki gamit ang kanya natitirang lakas. Tumahimik ka. Galit na sigaw ng lalaki. Sa gitna ng kanilang marahas na makikipagbuno, malakas na itinulak ng lalaki sa Althea patungo sa gilid ng silid. Nawala ng balanse si Althea. Ang kanyang ulo ay marahas na tumama sa matigas na gilid ng sahig. Isang matalim na sakit ang gumapang sa kanyang buong katawan, kasunod ng pagdali ng mainit na dugo sa kanyang noo. Dahan-dahang lumabo ang kanyang paningin habang naririnig ang malalakas na iyak ng kanyang mga anak mula sa loob ng banyo. Kunin niyo mga bata, bilisan ninyo! Iyan ang huling boses na narinig ni Althea bago tuluyan nilaman ng kadiliman ng kanyang kamalayan. Ang amoy ng kalawang, basang semento at maalat na hangin mula sa dagat ay humahalo sa malamig na gabi sa lumang pier na Maynila. Maririnig ang mahinang salpukan ng alon sa mga nabubulok na pose ng daungan. Walang kahit isang bombilya na nakasindi. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan ang nagbibigay anino sa bawat sulok ng abandonadong lugar. Nakataya si Drake Santellan sa gitna ng bukas na espasyo. Suot ang kanyang black leather jacket. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa, habang ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat galaw sa dilim. Tahimik ang kanyang labas. Ngunit sa loob niya, may nagbabadyang bagyo. Eksaktong 11:00 ng gabi. Bago pa man siya makagawa ng kahit anong hakbang, biglang nanginginig na sumisigaw ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis na itong binunot. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Isang video call. Agad na pinindot ni Drake ang accept. Vito, malamig na bati ni Drake.
Pilit na pinananatili ang kanyang automatikong boses. Ngunit ang bumungad sa screen ng kanyang telepono ay hindi ang mukha ni Vito Cruz. Ito ay isang madilim na silid na sementado. Doon, nakita ni Drake ang kanyang mundong gumuho sa isang iglap. Sa Althea ay nakahandusay sa sahig, duguan na noo at walang malay. Sa tabi nito ay sina Xander, Dax at ang bunsong si Hunter. Nakatali ang maliliit na kamay. Umiiyak na walang tunog dahil sa busal sa kanilang mga bibig. Habang ang mga mata ay nalalaki sa takot, isang armadong lalaki nakatayo sa ibabaw nila. Nakatutok ang baril sa ulo ng umiiyak na si Dax. Hindi, bulong ni Drake. Ang kanyang buong katawan ay nanghina. Ang kanyang puso ay tila ba piniga at winasak ng isang higanteng kamay. Ang kanyang matikas na tindig ay biglang nawala. Napalitan ng panginginig ng kanyang mga kamay na hawak ang telepono. Ang kanyang mga hikaw sa labi ay sumasabay sa kanyang mabilis at kulantang na paghinga. Althea, Dax, Hunter, Xander, sigaw ni Drake. Ang kanyang boses ay napuno ng matinding galit, sakit, at kawalang pag-asa na umalingaw-ngaw sa buong tahimik na Pierre. Dahan-dahang gumalaw ang kamera ng telepono at tumutok sa mukha ni Vito Cruz na ngayon ay may hawak na baso ng alak. Malapat ang ngiti habang pinapanood ang reaksyon ng dating pinakakinatatakutang gangster leader. Kamusta, Santillan? Nagustuhan mo ba ang munting regalo ko sa'yo? Tumatawang saad ni Vito mula sa kabilang linya. Akala mo ba ay madali mo ako matatakasan sa Laguna? Masyado ka naging kampante dahil na may pamilya ka na. Vito, pakiusap. Ang salitang pakiusap ay hindi kailanman binigkas ni Drake Santillan sa buong buhay niya, kahit noong siya ay binubugbog o muntik nang mamatay sa mga nagdaang laban ng kanyang kabataan. Hindi siya kailanman nagmakaawa. Ngunit ngayon, habang nakatitig sa kanyang dugoong asawa at sa kanyang nanginginig ng mga anak, handa siyang isuko ang lahat ng kanyang pride at karangalan. Dahan-dahang lumuhod si Drake sa maruming semento ng Pierre, nakatingin sa screen ng telepono, habang ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ng luha ng galit at sakit. Patayin mo na ako, Vito. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Ubusin mo ang dugo ko. Saksakin mo ko. Sunugin mo ko. Ngunit pakiusap, wag ang pamilya ko. Wag ang mga anak ko. Mga sanggol pa sila. Wala silang kasalanan sa'yo. Humihikming pagmamakaawa ni Drake. Ang kanyang boses ay basag na basag. Nalunod sa malakas at nakatutunaw na tawa si Vito. Iyan ang gusto kong makita, Drake Santillan. Ang makita ka. Ang makitang ang dakilang Lucifer na lumuluhod, umiiyak at nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang pamilya. Gusto kong maramdaman mo ang kawalan ng pag-asa na naramdaman namin noon. Saan kita pupuntahan? Sabihin mo sa akin, mag-isa lang ako. Sigaw ni Drake. Dahan-dahang tumatayo habang pinatitigas ang kanyang kamao hanggang sa magputukan ang kanyang mga ugat sa braso. Huwag kang magmadali, Santillan. Ipadadala ko ang lokasyon sa'yo at siguraduhin mong darating ka na mag-isa dahil sa oras na makakita ko na kahit isang pulis o kanino ng mga tauhan mo, automatiko magiging bangkay ang pamilya mo. Huling banta ni Vito bago tuluyang pinatay ang tawag. Naiwang nakatayo si Drake sa gitna ng dilim. Ang kanyang telepono ay nakasabit sa kanyang nanginginig na kamay habang ang kanyang buong pagkatao ay dahan-dahang nilalamon ng isang napakabangis na galit. Habang sa Drake ay unti-unting dinudurok ng kawalang pag-asa sa lumang Pierre na Maynila, may isang mahalagang detalye na hindi kalkulado ng Black Lotus Syndicate, si Jaden. Noong gabi magpasya si Drake na gamitin ang sarili nilang pain. Hindi mapakali si Jaden. Bilang dating kriminal na dumaan din sa madidilim na pamamaraan, alam niya ang bawat takbo ng utak ng mga taong tulad ni Vito Cruz. Alam niyang hindi makikipaglaro sa Vito ng patas, kaya bago pa man maganap ang pag-atake sa safe house, may ginawa ng sariling hakbang si Jaden. Lihim ka nalagyan ng mga micro GPS tracker ang ilalim ng sasakyan ni Marco, ang tauhan ni Drake na napansin niya madalas na may kahina-hinalang kinakausap sa telepono nito mga nakaraang araw. Nang sumalakay ang Black Lotus sa safe house at mabilis silang ma-corner, hindi tuluyang sumuko si Jaden. Nakipagpalitan siya ng puto upang magsilbing harang. Ngunit na makita niyang dinala na ng mga kalaban si Althea at ang mga bata pasakay sa van kasama si Marco, mabilis siyang kumilos. Sumunod kayo sa akin, ngayon na. Utos ni Jaden sa tatlo sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan na nakaligtas sa bakbakan. Gamit ang kanyang tablet, binuksan ni Jaden ang tracking software. Isang pulang tuldok ang mabilis na gumagalaw sa mapapabalik ito sa isang abandonadong bodega ng asukal sa labas ng Laguna. Ilang kilometro lamang ang layo mula sa kanilang safe house. Akala niyo ba, ganoon niyo lang kadaling makukuha ang pamilya niya? Pulong ni Jaden habang pinatatakbo ang kanyang SUV na napakabilis sa ilalim ng gabi.
Makalipas ang 20 minuto, nakarating si Jaden sa tapat ng madilim at palawak na bodega ng asukal. Tahimik nilang pinalibutan ng lugar. Nakita nila ang van ni Marco na nakaparada sa labas, kasama ang 3 gwardiya na may mga hawak na mahahabang armas. Walang magagawa. Walang gagawa ng ingay hanggat hindi ko sinasabi. Pulong ni Jaden sa kanyang mga kasama. Gamit ang kanyang baril na may silencer, mabilis na tinarget ni Jaden ang 2 gwardiya sa may pinto, habang ang kanyang kasamahan naman ang bumaril sa pangatlo. Sa loob lamang ng ilang segundo, walang ingay na bumagsak ang mga bantay sa labas. Dahan-dahan binuksan ni Jaden ang kalawang ng pinto ng bodega. Sa loob, sementado at amoy amag. Maririnig ang mahihinang hikbi ng 3 bata mula sa isang maliit na silid na may rehas sa pinto. Tingnan mo nga naman ang swerte natin. Tapos na ang trabaho, makukuha na natin ang pera. Narinig ni Jaden ang boses ni Marco na nagbibilang ng pera sa loob ng bodega habang may hawak ng sigarilyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Jaden. Sumunod ang kanyang mga tauhan at pabilis na ng binaril ang mga kasama ni Marco sa loob. Bumagsak ang mga tauhan ng Black Lotus. Nalaki ang mga mata ni Marco na makita si Jaden na nakatutok ang baril sa kanya noo. Jaden, sandali. Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin nang malakas siyang sipain ni Jaden sa sikmura, dahilan upang bumagsak ito at mawala na malay. Mabilis na tumakbo si Jaden patungo sa silid kung saan nakakulong ang pamilya ni Drake. Gamit ang kanyang siko, binasag niya ang bintanang salamin ng pinto upang maabot ang lock sa loob. Althea! Sigaw ni Jaden habang papasok sa silid. Dahan-dahan na nagkakamalay si Althea. Hawak ang kanyang duguan at masakit na ulo. Na makita niya si Jaden, tila ba nabuhayan siya ng pag-asa. Pilit siyang gumapang patungo sa kinaroroonan ng mga bata. Jaden, iligtas mo ang mga bata pakiusap. Si Hunter, si Dax at si Xander, iligtas mo sila, wag mo kong alalahanin. Nanginginig at puno ng luhang sigaw ni Althea. Lumapit si Jaden at pabilis sa kanilagan ng mga triplets. Agad na tumakbo ang 3 bata sa tabi ng kanilang ina. Yakap-yakap ito habang umiiyak. Huwag kang mag-alala, Althea. Walang mangyayari masama sa kanila. Tapat na pangako ni Jaden habang tinutulungan sa Althea na tumayo. Nakasecure na ang labas. Kailangan natin tawagan si Drake bago pa siya gumawa ng isang bagay na pagsisisihan niya habang buhay. Habang ligtas nang inilalayo ni Jaden sina Althea at ang mga bata mula sa bodega sa Laguna, hindi ito alam ni Drake. Para sa kanya, bawat segundo ay isang hakbang patungo sa impyerno. Nakarating si Drake sa eksaktong tagpuan na ipinadala ni Vito sa kanyang telepono. Isang abandonadong imbakan ng mga container van sa pinakasulok ng lumang pier. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng makakapal na ulap na tila ba ayaw nito masaksihan ng madugong gabi. Nasaan ang pamilya ko, Vito? Sigaw ni Drake. Umalingaw-ngaw ang kanyang baritonong boses sa pagitan ng matatayog at kalawanging mga pader ng container vans. Mula sa dilim, dahan-dahang lumabas si Vito Cruz. May hawak na kalibre 45 na baril. Sa kanyang likod ay may 10 armadong tauhan na nakatutok ang mga rifle kay Drake. Masyadong mainitin ang ulo mo, Santelyan! Nakangising saad ni Vito habang dahan-dahang lumalapit. Huwag kang mag-alala, ligtas pa ang asawa at mga anak mo sa ngayon. Pero bago ko sabihin kung nasaan sila, gusto ko munang makita kung paano ka gumapang sa putik. Bago pa man makasagot si Drake, sumenya si Vito sa kanyang mga tauhan. Bugbugin niyo siya. Huwag ninyong patayin. Gusto kong ako ang magtatapos sa kanya. 4 na malalaking lalaki ang mabilis na sumugod kay Drake. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot o pag-aalinlangan sa mga mata ng dating pinuno ng Lucifer Playhouse. Ang takot niya para sa pamilya niya ay tuluyan ng napalitan ng isang nakababangis na galit. Kung mamamatay ako ngayon, sisiguraduhin kong isasama ko kayong lahat sa impyerno. Ungol ni Drake. Inawasan niya ang unang suntok ng pinakamalapit na kalaban. Sa isang mabilis na brutal na siko, pinatama niya ito sa lalamunan ng lalaki. Dahilan para bumagsak ito habang humahawak sa leeg. Inagaw ni Drake ang hawak nitong bakal na tubo at marahas sa iwanasiwas sa 2 pang sumusugod. Blag. Nagsimula ang madugong gabi. Kahit pa armado ang mga tauhan ni Vito, hindi sila umurbra sa galit ng isang amang pinagbantaan ng mga anak. Bawat hampas, suntok at sipa ni Drake ay may kasamang lakas na tila ba hindi nanggagaling sa isang mortal. Ang kanyang leather jacket ay dahan-dahang napuno ng kanyang sariling dugo at dugo ng kanyang mga kalaban. Mga walang silbi! Galit na sigaw ni Vito na makitang bagsak na ang kanyang mga tauhan. Pinuhat ni Vito ang kanyang baril at itinutok kay Drake.
Ngunit bago pa niya makabit ang gatilyo, mabilis na inihagis ni Drake ang hawak na bakal na tubo sa kanyang kamay. Tinamaan ang pulso ni Vito, dahilan para mabitawan niya ang baril. Humugot si Vito ng isang matalim na combat knife mula sa kanyang baywang at sumugod ng pasigaw. Mamatay ka na, Santillan! Nagtuos ang dalawa sa isang brutal at walang awang laban. Bawat saksak ni Vito ay pilit na iniiwasan ni Drake. Ngunit sapat ang bilis ng kalaban para mag-iwan ng malalalim na sugat sa braso at tagiliran ni Drake. Dumaloy ang mainit na dugo sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya naramdaman ng sakit. Ang kanyang isip ay nakatutok lamang sa mukha ng kanyang mga anak. Sa isang pagkakataon, nasalo ni Drake ang kamay ni Vito na may hawak na kutsilyo. Ginamit niya ang kanyang buong bigat at lakas upang i-headbutt si Vito sa ilong nito. Pak! Napaatras si Vito. Dugo ang umaray. Bago pa siya makabawi, sumugod si Drake at sinuntok siya ng paulit-ulit sa mukha hanggang sa tuluyan nitong bumagsak sa semento. Dugo ang nakahandusay at hindi na makatayo sa tindi ng mga natamong pinsala. Hingal na hingal si Drake. Nakatayo sa ibabaw ng dugo ang katawan ni Vito. Ang kanyang mga hikaw sa labi ay may bakas ng dugo at ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumalabo dahil sa pagod at kawalan ng dugo. Dahan-dahan niyang pinulot ang baril ni Vito at itinutok sa ulo nito. Tapos na ang laro, Vito. Pulong ni Drake. Handa ng kalabitin ng gatilyo upang tapusin ang lahat. Bago pa man tuluyang makakalabit ni Drake ang gatilyo, isang pamilyar na boses ang bumasag sa nakatatakot na katahimikan ng lumang pier. Drake, wag! Mabilis na lumingon si Drake. Nanlalabo ang mga mata dahil sa pagod at tumutulong dugo mula sa kanya noo. Sa pagitan ng mga naglalakihang container van, tumatakbo si Jaden papalapit sa kanya. Sa likod nito ay si Althea. May benda sa ulo ngunit gising at nakatayo, kasama ang mga tapat nilang tauhan na maingat na karga-karga, sina Xander, Dax at Hunter. Althea, ang mga bata, bulong ni Drake. Ang kanyang hawak sa baril ay biglang lumuwag. Tuluyang bumagsak ang sandata sa semento. Ligtas sila, Drake. Ligtas kami. Umiiyak na sagot ni Althea habang patakbong lumalapit sa asawa. Hindi na inintindi ni Drake ang kanyang mga tinamong sugat. Sinalubong niya sa Althea at mahigpit itong niyakap. Kasunod nito, mabilis na lumapit ang mga tauhan dala ang triplets. Binuhat ni Drake sina Xander at Dax habang si Hunter naman ay nakasandal sa dibdib ni Althea. Sa gitna ng madilim at wadugong daungan, binalot sila ng init na isang buong pamilya. Sinalakay ng mga dumating na pulis ang buong pier upang dakpin ang duguang si Vito Cruz at ang mga natitira niyang galamay. Dahil sa mabilis na aksyon ni Jaden at sa mga nakalap na ebidensya ng pagtataksil ni Marco, tuluyan na nalansag ang Black Lotus Syndicate sa loob ng lamang ng isang gabi. Makalipas ang ilang araw sa pribadong silid ng isang ospital sa Maynila, dahan-dahang iminulat ni Drake ang kanyang mga mata. Ang sikat ng umaga ay banayad na pumapasok sa bintana, nagbibigay liwanag sa puting silid. May mga benda siya sa kanyang katawan, braso at ulo, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Sa gilid ng kanyang kama, nakaupo sa Althea habang dahan-dahang sinusubuan ng lugaw si Dax. Sa sahig naman, nakalatag ang isang makapal na comforter kung saan masaya naglalaro si Xander at Hunter sa ilalim ng pagbabantay ni Jaden. Gising ka na pala, Supremo. Nakangiting bati ni Jaden habang hawak ang isang laruang kotse. Gamitin ang bahagya si Drake. Ang kanyang metal na lip ring ay kumislap sa ilalim ng liwanag. Salamat uli, Jaden. Utang ko sa iyo ang buhay ng pamilya ko. Wala yun. Basta siguraduhin mo lang na hindi na mauulit ito. Biro ni Jaden bago tumayo at tinapik ang balikat ni Althea. Maiwan ko na muna kayo. May asikasuhin lang ako sa labas. Nang makalabas si Jaden, lumapit sa Althea sa gilid ng kama ni Drake. Karga si Dax. Yumuko siya at marahang hinalikan ng labi ng asawa. Tapos na ang kulo, Drake. Pwede na tayong umuwi sa mansyon. Pulong ni Althea habang may luha ng galak sa kanyang mga mata. Inabot ni Drake ang kamay ng asawa at pinagdikitan kanilang mga noo. Oo, asawa ko. Uuwi na tayo at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala ng anino ang makakalapit sa inyo. Sariwang hangin at ang huni ng mga ibon na sumalubong sa pamilya Santillan nang muli silang makatapak sa kanilang mansyon. Bagaman may mga bahagi ng bahay na sumasailalim pa sa kumpuni, ang bakas ng nagdaang gabi ng takot ay tuluyan na napalitan ng init ng pag-ibig at kapayapaan. Sa malawak na hardin, nakalatag ang isang malaking picnic blanket. Masayang gumagapang sina Xander at Dax at Hunter sa damuhan habang hinahabol ang mga makukulay na lobo. Ang kanilang malalakas na tawa ay tila musika sa pandinig ni Drake at Althea na nakaupo sa bench, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ng triplets. Parang kailan lang. Pangarap lang natin ng ganito, Drake. Nakangiting saad ni Althea habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Iniyakap ni Drake ang kanyang braso kay Althea.
Wala na ang mga benda sa kanyang katawan, bagaman may mga bago siyang peklat na habang buhay na magpapaalala sa kanya kung saan at kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga hikaw sa labi at kilay ay kumikinang sa ilalim ng gintong sikat ng hapon. Hindi ko hayaang may umaga pa sa pangarap na ito, Althea. Seryoso ngunit may lambing na sagot ni Drake. Kayo ang buhay ko. Ang bawat tibok ng puso ko ay para sa inyo. Mula sa gate ng mansyon, pumarada ang isang pamilyar na SUV. Lumabas doon si Jaden. May dalang malaking kahon ng mga laruan. Na makita siya ng triplets, mabilis na gumapang ang mga ito patungo sa kanya. Sumisigaw ng masasayang tunog. Mukhang may bago na silang paboritong tito. Biro ni Althea na ikinatawa na mahina ni Drake. Hayaan mo siya. Basta sa akin pa rin ang unang tawag nila ng dada. Tugon ni Drake. May halos selos ngunit nakangiti. Tumayo ang mag-asawa at sinalubong si Jaden sa gitna ng hatin. Doon, sa ilalim ng unti-unting lumulubog na araw, napagtanto ni Drake na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katakutan sa lansangan. Ito ay nasusukat sa kung gaano kalawak ang kaya mong isakripisyo upang protektahan ang mga taong nagbibigay liwanag sa iyong madilim na mundo. Ang dating Lucifer ng lungsod ay tuluyan na nakasumpong ng kanyang langit sa piling ng kanyang asawa at ng tatlong maliliit na anghel na magpapatuloy ng kanyang bagong simula. Isang taon na mabilis na lumipas matapos ang huling pagtatangka ng Black Lotus Syndicate. Ang sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom at ang mansyon ng mga Santillan ay muling napuno ng marangyang dekorasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa pulong ng mga gang, kundi para sa pinaka-inaabang ang unang kaarawan ni Xander, Dax at Hunter. Ang buong likod bahay ay naging isang engkantadong kaharian. May malalaking makukulay na lobo, mga tent na may iba-iba't ibang laruan at isang malaking entablado kung saan nakasulat sa ginto mga titik ang Happy First Birthday Santillan Triplets. Abala ang lahat. Sa Althea, suot ang isang eleganteng emerald green na cocktail dress, ay huling sinusuri ang mga pagkain sa catering habang buhat-buhat ang bunsong si Hunter na nakasuot ng maliit na tuxedo at bowtie. Dax, Sander, "Wag dyan, madudumihan ang mga damit nyo." Marahang subay ni Althea habang nakikita ang dalawa pang sanggol na sinusubukang gumapang patungo sa dekorasyong tsokolate sa gilid ng pool. Bago pa man makalapit ang dalawang bata, dalawang malalakas na braso na puno ng tattoo ang mabilis na bumuhat sa kanila. Nakahuli ako ng dalawang maliliit na takas. Natatawang sa ni Drake habang buhat ang magkabilang braso ni Xander at Dax. Bagaman formal ang kanyang suot na black button-down shirt na nakatupi hanggang siko, hindi pa rin nawawala ang kanyang signature look. Ang kanyang mga hikaw sa tenga at ang kanyang metal lip ring na kumikinang tuwing siya ay ngumingiti. Mas malusog at mas payapa na ang kanyang mukha ngayon, malayo sa balisa at pagod na anyo na noon nakaraang taon. Salamat asawa ko, kung hindi dahil sa'yo, baka bago pa man nagsimula ang party ay tsokolate na mukha ng mga anak mo. Biro ni Althea habang lumalapit at marahang hinahalikan si Drake sa pisngi. Para sa triplets, gagawin ko ang lahat kahit maging bouncer ng sarili kong mga anak. Sagot ni Drake na may kasamang kindat. Maya-maya pa ay dumating na ang mga bisita. Isa-isang nagdatingan ng mga piling kaibigan at isang kasosyo sa negosyo ni Drake na naging tapat sa kanya. Ngunit ang pinaka-inaasahang panauhin ay pumarada sa tapat ng gate gamit ang kanyang makintab na SUV. Bumaba si Jaden, suot ang isang simpleng gray suit. May dala siyang tatlong magkakapareho malalaking kahon na regalo na halos sumarang na sa kanyang mukha habang naglalakad papasok. Tito Jaden, tila nakikilala ng triplets ang boses nito kaya sabay-sabay silang nag-ingay at nag-unat ng kanilang maliliit na kamay patungo sa kanya. Dahan-dahan lang mga bossing, isa-isa lang ang regalo. Tawa ni Jaden habang ibinababa ang mga kahon at isa-isang pinipis silang pisngi ng mga bata. Lumapit siya kina Drake at Althea at nakipagkamay. Happy birthday sa mga pamangkin ko at sa inyong dalawa. Binabati ko kayo sa pag-survive ng isang taon na walang tulog. Salamat Jaden, malaking bahagi ka kung bakit umabot kami sa araw na ito. Tapat na pasasalamat ni Althea. At salamat din dahil hindi mo binila na totoong kotse ang mga anak ko. Biro naman ni Drake. Sabay tapik sa balikat ang dating kaaway na ngayon ay tinuturing na niyang kapatid. Nang sumapit ang gabi, nagsimula ang highlight ng party, ang tradisyonal na pagpili ng mga bata ng gamit na magdidikta raw ng kanilang kinabukasan. Inilatag ni Althea sa harap ng triplets ang isang stethoscope, isang laruang baril, isang makapal na libro, at isang tumpok ng play money. Sige na mga anak, pumili kayo. Nakangitim pag-imbita ni Althea habang ang lahat ng bisita ay nakatunghay. Si Xander, ang pinakamakulit, ay mabilis na gumapang at walang pag-aalinlangang hinawakan ng play money. Dahilan para magtawanan ng mga bisita. Mukhang magiging businessman tulad ng dada niya.
komento ni Jaden. Si Hunter naman, ang pinakatahimik, ay dahan-dahang lumapit sa stethoscope at hinaplos ito. Isang doktor sa pamilya, salamat sa Diyos. Masayang tili ni Althea. Ngunit ang lahat ay napatahimik ng si Dax ay dahan-dahang gumapang patungo sa laruang baril. Bago pa man ito tuluyang mahawakan ng bata, mabilis na lumapit si Drake. Binuhat si Dax at inilagay sa kamay nito ang makapal na libro. Hindi anak, mag-aral ka na lang na mabuti. Masakit sa ulo ang humawak ng ganyan. Seryosang bulong ni Drake na nagpalhalakhak sa buong hardin. Maging si Jaden ay napailing na lamang habang tumatawa. Sa gitna ng tawanan, musika at tiwanig ng mga bituin, tinitigan ni Drake ang kanyang pamilya. Naramdaman niya ang marahang paghawak ni Althea sa kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Sa bawat ngiti ng kanyang mga anak at sa bawat haplos ng kanyang asawa, alam ni Drake na ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng ibinaon ng panahon. Ang gabi ay hindi na madilim at puno ng panganib. Ito ay maliwanag, payapa at puno ng pangako para sa kanilang magandang bukas. Ayan mga kaayasya, mga binamahal kong listeners at higit sa lahat ang ating mga masisipag, matatapang at dakilang mga OFW sa iba't ibang sulok ng mundo mula sa Middle East, Asia, Europa, Amerika at saan man kayo naroroon sa kasalukuyang nakatutok sa ating munting tahanan dito sa Ayasha TV. Dito na po nagtatapos ang ating kapanapanabik, madamdamin at puno ng aral na kwento, ang Lucifer's Redemption. Sana po sa pagsubaybay ninyo sa kwento ng buhay ni Drake, Althea at kanilang triplets, kasama ang tapat na si Jaden, ay may nabaon kayong munting liwanag sa inyong mga puso. Ipinakita sa atin ni Drake na kahit gaano kadilim ang iyong nakaraan, kahit gaano karaming pagkakamali ang iyong nagawa, palaging may pagkakataon para magbago. Palaging may puwang para sa pagpapakumbaba at pagpapakatao, lalo na kapag ang nakataya ay ang kaligtasan at kinabukasan ng mga taong pinakamamahal natin. At si Althea, ang dating simbolo na walang katulad na katatagan ng isang ina na handang harapin ang kahit anong bagyo. Huwag lang masaktan ang kanyang mga anak. Para naman sa inyo ang aking mga minamahal na OFW. Alam kong marami sa inyo nakikinig sa akin ngayon habang nagpapahinga matapos ang isang napakahabang maghapon. O baka naman habang nagtatrabaho sa gitna ng pangungulila. Gaya ni Drake na nakipaglaban sa sarili niyang mga demonyo sa madilim na pier. Alam ko na kayo rin ay may kanya-kanyang laban dyan sa ibang bansa. Nilalabanan ninyo ang lingkod, ang pagod, ang hirap ng kultura at ang matinding pangungulila sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Nais kong ipaalala sa inyo, kayo ang mga tunay na tagapagligtas ng inyong mga tauhan at tahanan. Ang bawat patak ng inyong pawis at ang bawat gabing pinipili ninyong maging matatag ay ang inyong sariling bersyon ng sakripisyo para sa inyong sariling triplets, para sa inyong mga anak, asawa, magulang, at mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyong pagbabalik. Sana ay naging munting kanlungan ninyo ang kwentong ito upang pansamantalang makalimot sa pagod. Huwag po kayong mawala ng pag-asa kung paano nakamit ni Drake at Althea ang kanilang payapang bukas matapos ang napakabagyong hapon. Darating din ang araw na mayakap ninyo muli ang inyong mga pamilya ng buong buo nang wala ng pangamba at puno ng tagumpay. Mag-ingat po kayo palagi riyan. Nasaan man kayong dako ng mundo, huwag kalimutang kumain sa tamang oras at magdasal. Muli, ako po ang inyong ate, ang inyong kaibigan at ang inyong tagapagkwento, Miss Anggen ng Ayasha TV. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtitiwala. Hanggang sa muli nating pagkikita at sa susunod nating madamdaming paglalakbay sa mundo ng mga kwento. I-subscribe ang ating channel, i-like at i-share ang ating video. Iwanan ang inyong mga komento sa ibaba kung ano ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento. God bless sa inyong lahat mga kaayasya.